Hi guys! Welcome sa ating channel na Charles Studios and this is our segment Bible Speaks Season 2. At ngayon po ay nasa anong episode na po ba tayo ngayon? Yes, very good. Nasa episode number 11 na po tayo. So, kumusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan lalo't may mga kinakaharap po tayong mga challenges, mga bagyo, pagbaha o ano paman. Pero sa kabila man po ng ating pinagdadaanan ay magkaroon pa rin po tayo ng pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. And speaking of pag-asa, hindi yung weather, no? Ano nga ba para sa atin ang salitang pag-asa? Nagkaroon na ba tayo ng pag-asa? O di kaya naman ay nawalan tayo ng pag-asa? Bakit ba may mga tao na hopeless dahil ba sa mga pinagdadaanan nila sa buhay? Ano-ano ba yung mga pinagdadaanan natin na nagiging way para mawalan tayo ng pananampalataya? Ang daming mga tanong regarding sa salitang pag-asa. Pero meron akong isang kwento dito na gusto kong i-share sa inyo sa ilang minuto lang kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-asa. Matapos nating mabasa ang ibabahagi ko sa inyong kwento. Ito ay kwento na hango sa Biblia na nawa ay magdala sa atin sa inspirasyon at matinding pag-asa mula sa ating Panginoon. So, makinig po tayong mabuti sa ating pong salita ng Diyos dito sa Juan chapter 4 verses 43 to 53. Pagkaraan ng 2 araw, umalis siya roon at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus rin ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi pinahahalagahan sa sariling bayan. Nang siya'y dumating sa Galilea, malugod siyang tinanggap ng mga taga roon. Nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa sa Jerusalem noong kapistahan ng Paskwa, pagkat naroon din sila. Muli siyang naparoon sa Kana ng Galilea, sa dakong kanyang ginawang alak ang tubig. At naroon ang isang mataas na pinuno ng pamahalaan na may sakit ang anak ng lalaking nasa Kapernaum. Nang mabalitaan niyang si Jesus ay dumarating sa Galilea mula sa Judea, naparoon siya sa kanya at hiniling na puntahan at pagalingin ang kanyang anak na nooy naghihingalo. Sinabi ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakikita ng mga tanda at mga himala, ay hindi kayo mananampalataya." Ngunit ang pinuno ay nagsabi sa kanya, "Ginoo, halina kayo, baka mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Lumakad ka na, buhay ang iyong anak." Nanalig ang lalaki sa sinabi ni Jesus at siya'y umuwi. Nang siya'y nasa daan pa, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at ibinalita sa kanyang magaling na ang kanyang anak. Nang itanong niya sa kanila kung anong oras siya gumaling, sinabi nila, "Kahapon po na mag-aalauna ng ibsan siya ng lagnat." Naisip ng ama na sa oras ding yon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Buhay ang iyong anak." Kaya sumampalataya siya at ang buo niyang sambahayan. So mapapansin po natin dito sa kwento kung gaano kalalim at kalawak ang pag-asa at pananampalataya ng pinunong ito sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan kilala sa bawat bayan kung paano nagpapagaling si Jesus, kung paano siya nagpapagaling ng mga karamdaman. Iba't ibang karamdaman, kayang-kaya ng kanyang kapangyarihan. Magpabuhay ng patay, magpakita ng bulag, magparinig ng bingi, magpagsalita ng pipi, o magpalakad ng lumpo. Lahat ng karamdaman, kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon. At ito, tiyak ay batid ng pinunong ito. Kaya lumapit siya sa Panginoon sa pag-asa na pagagalingin niya ang kanyang anak na naghihingalo na. O ibig sabihin ay mamamatay na. Ngunit, magkakaroon tayo ng critical thinking analysis dito. Bakit? Kasi, pwede naman puntahan ni Jesus yung kanyang anak para mapagaling ito. Hindi ba? Pero bakit hindi niya pinuntahan ito? At sa halip ay iminutawi ni Jesus sa kanyang bibig na gagaling ang iyong anak. Humayo ka at gagaling na ang iyong anak. Ibig lang nito sabihin, mga kapatid, kahit na hindi natin nakikita ng face-to-face si Jesus Christ, kung buo ang ating pagtitiwala o ang ating pag-asa sa Panginoon, sa isang salita lang, mangyayari
kung ano man yung ating ipinagdarasal o kung ano man yung ating hinihiling. Sapagkat sabi nga, sa isang salita lamang ng Panginoon ay gagaling na ako. Diba? So, meron ba tayong matinding pangangailangan ngayon? Hindi lamang ikaw ang may matinding pangangailangan ngayon. Maging ako, lahat tayo ay mayroong matinding pangangailangan. Ano ba yung mga pangangailangan natin? Unang-una syempre ay pera. Paano daw tayo mabubuhay kung walang pera? Paano tayo makakakain kung wala tayong pera? Hindi naman natin makakain ng pera. Tama, common sense naman. May ilan sa atin na patuloy na nagsusumikap at nagtatrabaho para lang matustusan ang pangangailangan ng ating mga pamilya. Tayo ay kumakayod, nagtatrabaho. Gumagawa din tayo ng way para makaahon tayo sa hirap. Tayo naman ay nag-aaral para matupad yung ating mga pangarap. Nagbebenta din tayo ng gamit para magkaroon tayo ng pera at may pambayad ito sa ospital para tayo ay gumaling mula sa ating karamdaman. Tumataas na din ang ating bill ng kuryente, tubig. Saan tayo kukuha ng pambayad? Tayo ay umuupa ng bahay. Marami tayong mga iniisip kung saan nga ba tayo kukuha ng pera para lang matustusan yung mga pangangailangan natin. Kahit napakahirap ng buhay dito sa Pilipinas, gumagawa pa rin tayo ng paraan upang hindi tayo magutom, upang hindi tayo magkasakit, upang hindi tayo kapusin sa kung ano man yung pangangailangan natin. Pero sa lahat ng mga ito, nasubukan na daw ba nating dalhin ang pangangailangang ito kay Jesus? Na ipag-pray ba natin ito sa Panginoon na, Lord, sana po yumaman na po ako. Lord, sana po magkaroon na po kami ng sariling bahay, lupa't sasakyan. Sana po maging milyonaryo na po ako. Sana makalaya na po kami sa hirap. Sana hindi na po kami magutom. Talagang araw-araw po pinagpapala mo po kami, ganito, ganyan. Sana po gumaling na po ko sa karamdaman ko na 20 taon halos ko na pinagtitiisan, tinatyaga, di ba? Pero ito ba talaga ay lubha nating inilalapit sa Panginoon? O baka naman ay umaasa na tayo sa iba? I just want to tell you this, na sa Panginoong Jesus lang tayo magtiwala at manampalataya. Sapagkat kung tunay tayong mananampalataya at kung tayo ay tunay na nananalig sa ating Panginoon, ipagkakalob niya sa atin kung ano man yung mga bagay na kailangan natin, na kung ano man yung ating ipinagdadasal. At sabi dito, handa ka bang sumampalataya na kayang tuparin ni Jesus ang kanyang mga pangako sa iyo? Napakaraming pangako ng Panginoon. Gaya lang ito, ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano man yung mga pagsubok o pinagdadaanan natin, manampalataya tayo na tayo ay hindi niya iiwanan at hindi niya pababayaan. Ang tanong na lang, are you ready to put your faith in the Lord? How strong your faith is. Gaano ba katindi ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Malalim ba? Sakto lang? O mababaw? Yan ang tanong. Dahil sa pananampalataya sa sinabi ni Jesus, gumaling ang anak ng pinunong ito. Ito rin ang ating pag-asa. Kapahayagan ni Jesus ng ating kalayaan mula sa kasalanan at kagalingan mula sa ating karamdaman. Purihin ang Diyos sapagkat meron tayong Biblia. Naalala ko, nung minsang nagkaroon kami ng classroom evangelism sa advisory class ko, ang sabi ng estudyante ko, yung anak-anakan ko, siya kasi yung nagsalita doon, upang magkaroon tayo ng pag-asa, simulan natin ito sa pagbabasa ng Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos ang tanging paraan upang mabuhayan ang ating loob kapag tayo nanghihina, kapag nawawalan tayo ng pag-asa. If you have faith in the Lord, you can move mountains. Because in God, nothing is impossible. Sa salita ng Diyos lamang natin matatagpuan ang pag-asa. Sa salita ng Diyos lamang natin makakamit ang kalakasan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagbibigay ito sa atin ng pagkakataon para magpatuloy at lagi nating panghahawakan yung kanyang mga pangako. Napakaraming pangako na ibinigay ng Panginoon na kasulat sa Bible. Ang tanging gagawin na lang natin ay magbasa. Huwag kang matakot na magbasa ng Bible. Hindi ka naman masusunog o hindi ka naman tutuklawin yan. Bagkus nga ay ito pang magbibigay sa iyo ng motivation, ng inspiration para lumakas yung kalooban mo. Ang pananampalataya lamang sa Diyos
ang tanging paraan upang maligtas tayo kasama ang ating mga kapamilya. Because we believe that if you will put your faith in the Lord, if you will put your 100% trust in the Lord, everything will be all right. At lagi nating isaisip na hindi kailanman mapapako ang pangako ng Panginoon. Kayang-kaya niyan tuparin lahat ng mga pangako niya. Magkakamali ang tao, magkukulang ang mga tao sa atin, pero ang Diyos, kailanman hindi niya tayo bibiguin sa kanyang mga pangako. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na nararanasan natin, dito mas lumalakas yung ating pananalig at pananampalataya. Magkaroon man tayo ng pagsubok o wala, dapat nananatili pa din yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Dito tayo mas napatitibay, dito tayo mas tumatatag, dito mas lumalakas yung ating kalooban. Huwag na huwag nating pababayaan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dito tayo humuhugot ng pag-asa at dito tayo nagpapatuloy. Pasasa at makakaraos din tayo at mararanasan natin ang pabor at pagpapala ng ating Panginoon sa bawat buhay natin. And that ends our message for tonight. Sana po ay meron po kayong natutunan sa ating mensahe ngayong gabi. I encourage you to follow and subscribe Charles Studios here on our Facebook page, YouTube channel, and of course sa ating TikTok account. Hanggang sa susunod po nating talakayan dito sa ating segment na Bible Speaks Season 2. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila.